Nagsisimula ang kwento sa may isang batang babae na nagngangalang Reiko na kusang nag-alay ng sarili bilang sakripisyo sa masamang dragon na si Rave. Hinihiling niya na talunin nito ang Demon King, pero imbes na galit ay gulat ang naging reaksyon ni Rave dahil sinabi niyang hindi niya siya kayang kainin dahil isa siyang vegetarian, at kapag kinain niya raw si Reiko ay siguradong mamamatay ito. Ngunit para kay Reiko ay karangalan ng mamatay sa kamay ng dragon. Ipinaliwanag ni Rave na hindi siya masama at ipinakita pa ang mga halaman at prutas na kinakain niya, pero humiga si Reiko sa ibabaw ng mga iyon at pilit siyang pinapakausap na lumunin na lang siya. Sinabi pa niya na kahit mababang ranggo lang si Rave bilang general ng Demon Army ay mas malakas pa rin ito kaysa sa Demon King, bagay na itinanggi ni Rave. Ibinunyag niyang 5,000 taon na siyang nabubuhay at patuloy pa ring lumalakas pero duwag pa rin siya at wala pang napapatay kailanman. Pinauuwi niya si Reiko sa kanilang baryo dahil siguradong nag-aalala ang mga magulang nito, pero inamin ni Reiko na isa siyang ulila at papatayin siya ng mga taga-baryo kung tatakas siya dahil sila mismo ang nagpadala sa kanya bilang sakripisyo. Naglabas siya ng kutsilyo at sinabing kung ayaw ni Rave sa kanyang laman ay kunin na lang ang kanyang kaluluwa. Agad siyang pinatigil ni Rave dahil ayaw niyang itapon ang bangkay nito, ngunit nag-alok pa si Reiko na maghukay ng sariling libingan bago mamatay na tuluyang ikinainis ng dragon. Naramdaman ni Rave ang napakalakas na mahika kay Reiko at ayaw niyang mamatay ito dahil naniniwala siyang maaari itong maging isang mage, kaya sinabi niyang isa siyang high-ranking dragon at hindi na kailangang patayin si Reiko dahil kinain na raw niya ang kaluluwa nito. Agad itong pinaniwalaan ni Reiko at inakala niyang naging alagad na siya ni Rave. Dinala ni Rave si Reiko pabalik sa baryo na umaasang magiging maayos ang pagtanggap sa kanila, ngunit natakot ang mga tao nang makita ang dragon at agad silang humawak ng armas. Nagkunwari si Rave na matapang at sinabi niyang kinain na niya ang kaluluwa ni Reiko kaya hindi na nila kailangang mag-alay pa ng sakripisyo. Sinabi rin niyang iisipin niya ang hiling nilang labanan ng Demon King kahit ang totoo ay balak lang niyang magtago sa yungib ng ilang daang taon para makalimutan siya ng lahat. Biglang binato siya ng isang batang lalaki na nagngangalang Otto dahil inakala nitong pinatay ni Rave si Reiko. Nagkunwari si Rave na hindi siya nasaktan pero nang sumugod si Otto ay natakot siya. Pinigilan ng mga taga-baryo ang bata at nakiusap na patawarin ito dahil bata lang daw. Gustong ipaghiganti ni Otto si Reiko dahil akala niya ay isa na itong hungkag na katawan, ngunit itinuwid siya ni Reiko at sinabing siya ay alagad ni Rave at ayaw niyang makarinig ng masama tungkol sa kanya. Nakita ni Rave kung gaano kahalaga si Reiko kay Otto kaya inisip niyang magiging ligtas ito sa piling niya at sinubukan niyang umalis ng palihim, ngunit bago pa siya makatakas ay inatake ang baryo ng isang grupo ng mga lobo. Mataas ang inaasahan ng mga tao kay Rave pero natakot siya dahil mababangis ang mga lobo at kaya pa nilang gumawa ng mga kuko mula sa sarili nilang anino. Pinalibutan siya ng mga ito at sinubukan niyang takutin ang mga lobo pero nabigo siya kaya sumuko na lang at sinabing iyon na ang limitasyon niya. Biglang tumalon si Reiko sa likod niya at sinabing siya na ang bahala dahil naniniwala siyang mula nang maging alagad siya ni Rave ay nakatanggap siya ng bahagi ng kapangyarihan nito. Isa-isa niyang pinaslang ang mga lobo at laking gulat ni Rave dahil mas malakas pala siya kaysa sa inaakala niya at sinabi niyang siya ang pinakamalakas na mage na nakita niya. Matapos mapuksa ang lahat ng lobo ay nagpasalamat si Reiko sa kanyang master dahil inakala niyang lahat ng lakas niya ay galing dito. Inisip ni Rave na baka maniwala na sa kanya si Otto kaya sinabi niya ang totoo ngunit inakala ng bata na ginagamit lang niya si Reiko para ipaglaban ang Demon King dahil imposible raw na magawa niya ang ganoong mahika ng walang impluensya ng dragon. Nainis si Rave at si Reiko naman ay naisip pang patayin si Otto ngunit pinigilan siya ni Rave at pinaalala na magkaibigan sila, ngunit sinabi ni Reiko na hindi naman sila close at sinubukan pa raw siyang paalisin ni Otto sa baryo dahil sa selos at gusto nitong pumalit sa kanya. Nagpasya siyang umalis dahil kailangan pa niyang patunayan ang silbi niya bilang alagad. Napagtanto ni Otto na hindi niya siya kayang iligtas kaya nangako siyang palalayain siya balang araw mula sa kontrol ni Rave. Iminungkahi naman ni Reiko na kunin ang mga mahahalagang gamit ni Otto bilang kabayaran at kinuha niya ang damit na ginawa nito para sa kanya na ikinatuwa ng bata dahil inakala nitong poprotektahan siya laban kay Rave. Ngunit sinabi ni Reiko na tatalunin niya ang Demon King at ibabalik ang kapayapaan sa mundo. Inutusan niya si Rave na ibuka ang pakpak at dalhin siya sa susunod nilang pupuntahan ngunit inamin ng dragon na hindi siya marunong lumipad kaya gumawa si Reiko ng mga pakpak ng dilim sa likod niya. Napagtanto ni Rave na hindi na siya makakabalik sa baryo at gusto na niyang makatakas kaya sinabi niyang hanapin ang pinakamalapit na rebel group dahil kailangan nila ng kakampi laban sa Demon King kahit ang totoo ay balak lang niyang iwan si Reiko. Ginamit ni Reiko ang third eye skill ng Evil Dragon at natunton ang lungsod ng Padona ngunit paglapit nila ay nakita nilang nasusunog ito dahil sa atake ng mga demonyo. Pinaulanan ng mga sundalo ng palaso si Rave ngunit sinipsip ni Reiko ang mahika sa paligid at nagpakawala ng napakalakas na energy blast na Some Iris sa mga palaso at sa mga demonyo.
Galit niyang sinita ang mga sundalo dahil inatake nila si Rave at sinabing walang bisa ang mga atake nila rito kahit sa loob-loob ni Rave ay nagpapasalamat siya dahil nailigtas na naman siya. Humingi ng paumanhin ang pinuno nilang si Aileen at humiling ng tulong para iligtas ang Padona. Sinabi ni Reiko na maliit na patikim pa lang iyon ng kapangyarihan ng kanyang master at kaya nitong wasakin ang buong lungsod kapag naging seryoso. Naniwala si Aileen dahil kahit bagong alagad pa lang si Reiko ay isa na itong halimaw sa lakas. Ipinaliwanag ni Aileen na napakalakas ng mahika ni Reiko pero kulang pa siya sa kontrol. Hiniling niya kay Rave na pabagsakin ang mga lumilipad na halimaw na nagkakalat ng apoy ngunit natakot ito at ipinasa ang gawain kay Reiko na inakalang wala lang ang mga halimaw kumpara sa kanyang master. Lumipad si Reiko gamit ang kanyang magic wings at pinuksa ang mga halimaw gamit ang hubad na kamay. Mas kinatakutan siya ni Rave kaysa sa mga halimaw at sinabi kay Aileen na maghanap ng skeleton na kumokontrol sa mga ito na siguradong nasa mataas na lugar. Itinuro niya ang isang tore at humanga si Aileen at sinabing karapat dapat siyang maging executive ng Demon King Army. Matapos ang laban ay pinatulog ni Rave si Reiko sa ilalim ng kanyang pakpak na nagsilbing proteksyon laban sa ulan. Nahanap ng mga sundalo ang skeleton at inisip ni Rave na aapulan ng ulan ang apoy sa lungsod at may iwan na niya si Reiko sa pangangalaga ni Aileen. Ngunit biglang nanaginip si Reiko tungkol sa kanyang ama at napaiyak kaya sinubukan siyang aliwin ni Rave. Nagpasalamat si Aileen at inamin na narinig niya ang mga chismis tungkol sa pagiging marahas ni Rave kaya hindi niya inaasahang ganoon nito kabait sa kanyang alagad. Sinabi ni Rave na hindi siya masama at nakiusap na alagaan si Reiko kapag umalis siya ngunit nagalit si Aileen dahil inakala niyang may balak siya. Kahit hindi siya lubusang nagtitiwala ay nangako siyang aalagaan si Reiko matapos ang lahat ngunit tinanong niya kung bakit niya ipinagkanulo ang Demon King at kung dahil ba ito sa kanyang pride. Ipinaliwanag ni Rave na isa lang siyang vegan dragon at ikinwento ang kanyang buhay. Tinanong siya ni Aileen kung ipinapasa lang ba niya ang responsibilidad kay Reiko dahil takot siyang labanan ng Demon King at nagtaka si Rave kung bakit lahat ay iyon ang sinasabi. Hindi pa rin makapaniwala si Aileen sa biglang lakas ni Reiko kaya ipinaliwanag ni Rave na isa itong divine child ngunit binalaan siya ni Aileen na delikado ito dahil wala pa itong kontrol. Lalo siyang nagulat nang ibunyag ni Aileen na isa siyang tapat na sundalo ng Demon King at inatake niya si Rave nang hindi ito sumagot. Ngunit hamarang si Reiko at napansin ni Aileen na mas malakas ang mahika nito kaysa sa kanya kahit halos ubos na ang lakas nito matapos ang laban. Hindi pa man tapos ang tensyon ay agad na pinigil ni Aileen ang mga atake ni Reiko at isang malakas na kontra ang nagpadapa sa kanya sa lupa. Sinundan niya si Rave at tinamaan ito ng kanyang mahiwagang espada, ngunit ipinaliwanag niyang buhay pa rin siya dahil ang espada niya ay sakit lang ang dulot at walang pisikal na pinsala. Paulit-ulit niya itong inatake at sa loob-loob ni Rave ay iniisip niyang sana ordinaryong espada na lang ang ginamit para mabilis na siyang mamatay. Matapos siyang pabagsakin ay napagtanto ni Aileen na totoo pala ang sinasabi niya at sinabi niyang isa lang itong pagsubok habang nagtataka si Rave kung kailangan bang ganoon siya kabagsik. Ipinaliwanag ni Aileen na kung tunay siyang masamang dragon gaya ng nasa mga alamat ay nagalit na sana siya at winasak ang lahat ng demonyo sa matinding galit, ngunit sinabi ni Rave na napakahina niya kaya kahit magalit siya ay wala ring mangyayari. Pinayuhan siya ni Aileen na huwag sabihin ng totoo sa iba dahil lubos na naniniwala sa kanya si Reiko at hindi nila alam ang magiging epekto kapag nabasag ang tiwala nito. Idinagdag pa niya na pangalawa siya sa may pinakamataas na bounty sunod sa Demon King kaya kapag nalaman ng lahat na mahina siya ay tiyak na hahabulin siya ng lahat. Sinabi niyang kumbinsihin si Reiko na hindi kailanman nangyari ang laban at panaginip lang ang lahat. Nagduda si Rave kung maniniwala ito ngunit sinabi ni Aileen na tatanggapin ni Reiko kahit ano pa ang sabihin niya. Kinabukasan ay nagulat si Reiko nang makita niyang lumiit si Rave at nalaman nating pinilit pala siya ni Aileen uminom ng mahiwagang potion para hindi niya masira ang lungsod, pero sinabi ni Rave na ayaw lang niyang masira ang leeg niya kakayoko sa lahat dahil masyado na raw siyang malaki. Napagtanto niyang mahina ang palusot pero agad naman itong pinaniwalaan ni Reiko kaya sinabi niyang maghanda na sila at kailangan na nilang umalis. Samantala ay dumating si Otto sa Padona at nagtanong kung may nakakita ba ng isang napakalaking dragon. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang bayani mula sa timog na eksperto sa paghadlang sa mga dragon at sinabing hinahabol niya si Rave. Biglang may gumuhong tipak ng kung anumang gusali na muntik nang tumama sa kanya ngunit pinigilan ito ni Aileen na ikinamangha ng lahat. Sinabi niya na kahit mga bayani ay dapat mag-ingat dahil delikado ang mundo sa labas. Nabanggit ng isang sundalo na nakipagsabayan siya sa Evil Dragon na ikinagulat ni Otto. Nakiusap si Otto na sanayin siya at binalaan siya ni Aileen na mabagsik ang training niya pero nagpumilit siya na maging alagad nito. Nagsimula ang pagsasanay ni Otto ngunit hirap na hirap siya sa lahat ng gawain kaya pinaalala ni Aileen ang pangako niyang tatalunin si Rave.
Matapos iyon ay makikita sina Reiko at Rave na naglalakad sa kagubatan at napagod si Rave kaya huminto siya para magpahinga. Ngunit inakala ni Reiko na binabagalan lang niya ang lakad para sa kanya. Napansin niyang gutom si Rave kaya inalok niyang mag-ihaw ng kuneho ngunit pinigilan siya nito dahil ayaw niyang mabunyag ang tunay niyang pagkain kaya tiniis na lang niya ang gutom. Bigla silang hinarang ng isang grupo ng mga tulisan na napansin ang mamahaling kasuotan ni Reiko at inakala si Rave na isang bihirang uri ng butiki na pwede nilang ibenta sa malaking halaga. Tinanong ni Reiko kung pwede na ba niyang patayin ang mga ito ngunit pinigilan siya ni Rave dahil gusto niyang makipagkasundo sa mga tao. Ngunit nang malaman niyang balak silang alapinan at ibenta kasama ng iba pang bihag ay napagtanto niyang mga human traffickers pala ang mga ito. Matapos subukin ang kanyang pasensya ay pinayagan niya si Reiko na turuan sila ng leksyon. Marahan lang idiniin ni Reiko ang daliri sa dibdib ng leader ngunit lumipad ito palayo at winasak ang mga puno sa dinaanan. Agad na pagtanto ng mga tulisan na wala lang silang laban kaya nagmakaawa at humingi ng tawad dahil hindi nila nakilala si Rave bilang Evil Dragon. Dinala nila si Rave sa yungib kung saan nila ikinukulong ang mga bihag ngunit napansin ni Rave ang isa pang kuweba at sinabi niyang mas maganda iyon. Sinabi ng mga tulisan na sumpa raw iyon at walang pwedeng pumasok. Matapos palayain ang lahat ng bihag ay inutusan ni Rave si Reiko na ihatid sila sa pinakamalapit na baryo at isuko ang mga tulisan sa mga gwardya ngunit kusang loob na sumuko ang mga ito dahil takot na takot kay Reiko. Nagtanong si Reiko kung hindi ba siya sasama ngunit sinabi ni Rave na maghihintay siya roon at bahagi iyon ng kanyang training kaya pumayag siya. Matapos iyon ay naglibot si Rave sa kuweba para maghanap ng pagkain ngunit aksidente siyang nahulog sa isang malalim na hukay kung saan nakita niya ang nagkalat na mga kalansay ng hayop. May mga kakaibang marka rin sa mga pader at biglang lumitaw ang isang dark spirit na nagsabing masaya siyang makakita ng buhay na nilalang matapos ang napakahabang panahon. Agad tumakbo si Rave ngunit nataman niya ang isang patibong na nagpaputok ng mga palaso at muntik na siyang tamaan. Pinatigil siya ng espiritu at final ang may mas mapanganib pang mga patibong sa unahan at inalok pa siya ng pagkain kaya humingi ng paumanhin si Rave sa pag-aakalang kaaway ito. Naramdaman ng espiritu ang malakas na enerhiya sa labas at inakala ni Rave na si Reiko iyon ngunit sinabi ng espiritu na hindi raw iyon tao. Ipinakilala nito ang sarili bilang Diyos ng pangangaso na minsang nagturo sa mga tao kung paano mangaso ngunit nang matutunan na nila ang lahat ay nakalimutan na siya. Sinabi niyang makakaalis lang siya roon kapag nakahanap siya ng alagad ngunit wala nang gustong matuto ng pangangaso kaya inalok ni Rave ang sarili bilang estudyante na ikinatuwa ng espiritu. Nagsimula ang training ngunit nagduda si Rave dahil mabagal daw siyang matuto at pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Ngunit sinabi ng espiritu na walang masamang alagad kundi guro lamang ang nagkukulang. Inutusan siyang magdalawandaang sit-ups ngunit hindi siya makahiga ng maayos dahil sa kanyang kaliskis kaya lumipat sila sa pagsasanay sa pagbabalanse sa isang tulay na troso. Ngunit nabasag ito sa bigat niya kaya paulit-ulit nilang inayos at sinubukan muli hanggang sa hindi na niya kayanin at sumigaw siya ng saklolo. Narinig ito ni Reiko ngunit inakala niyang simpleng ungol lang iyon ng isang napakalakas na dragon na ramdam kahit milya ang layo. Hirap na hirap si Rave sa lahat ng gawain at natalo pa siya ng isang kuneho kaya nadismaya ang kanyang guro. Sa huling pagsubok ay pinagapang siya sa ilalim ng mga tali na nakakabit sa mga pampasabog at sinabing ginawa ito para kayanin niya, ngunit nawala ang epekto ng potion ni Aileen at bumalik siya sa dati niyang laki kaya sumabog ang mga bomba. Nainis ang espiritu at sinabing unang beses na pumalpak ang paraan ng kanyang pagtuturo. Sinisi ni Rave ang sarili dahil hindi man lang niya natalo ang kuneho ngunit sinabi ng espiritu na kasalanan iyon ng guro, matapos mabigong turuan siya ay ipinasa ng espiritu ang bahagi ng kanyang enerhiya sa mga kuko ni Rave na biglang lumaki. Nagtataka si Rave kung paano iyon gagamitin ngunit sinabi ng espiritu na natutunan na niya ito at siya ay graduate na. Hindi pa rin niya maintindihan ang ibig sabihin at umalis ang espiritu na may paalala na huwag siyang banggitin sa iba. Bumalik si Reiko at nakahinga ng maluwag si Rave nang makita siya kaya nagtaka si Reiko kung may nangyari ngunit sinabi lang niyang sanay siyang pagsilbihan ng kanyang alagad. Ikwento ni Reiko ang tungkol sa lungsod ng Selian kung saan payapa ang pamumuhay ng mga tao ngunit wala itong depensa kaya gusto niyang sakupin iyon ni Rave bago pa atakihin ng Demon Army. Kahit gusto lang ni Rave ng komportableng matutuluyan ay napilitan siyang pumayag. Ipinakita ni Reiko ang Selian at sinabing sakupin na nila ito ngunit pinaalala ni Rave na huwag lumaban kung hindi kailangan. Nagtaka siya kung paano nabubuhay ang ganoong kalaking lungsod na walang depensa kaya ginamit ni Reiko ang kanyang magic eyes at nakita niyang protektado ito ng barrier na ginawa ng Water Saint. Isang tinig ang nagbabala kay Rave na lumayo ngunit sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya masama. Habang nag-uusap sila sa isip ay hinawakan ni Reiko ang tubig at naputol ang koneksyon ng Water Saint kaya napilitan itong alisin ang barrier.
Pagpasok nila sa lungsod ay naisip ni Rave na kausapin ang Saint ngunit napansin ni Reiko na hindi iginagalang ng mga tao ang kanyang master kaya humingi siya ng pahintulot na turuan ng mga ito ng leksyon. Pinaalala ni Rave ang plano nilang magpanggap na harmless siya ngunit ayaw pumayag ni Reiko kaya ipinaliwanag niya na mahalaga ang disguise bilang kasanayan ng isang alagad. Sinabi ni Reiko sa lahat na sila ay bahagi ng isang traveling circus at pet dragon niya si Rave kaya naging panatag ang mga tao. Dahil unang beses nila sa Cell iyan ay may lalaking nagtour sa kanila at ipinakita ang estatwa ng dakilang water saint na ginawang lant iyan ang dating disyerto. Sinabi niyang pinoprotektahan nito ang lungsod ngunit nabanggit ni Reiko na tumakas ang saint nang makita siya kaya mabilis na inayos ni Rave ang sitwasyon at sinabing nagbibiro lang siya at humingi ng matutuluyan. Pagkatapos ay inutusan ni Rave si Reiko na magpahinga sa kanyang silid dahil baka lalo silang matakot ang mga tao kapag magkasama sila. Nagpumilit si Reiko na sumama ngunit sinabi niyang utos iyon kaya pumayag siya sa paniniwalang may dahilan ng kanyang master. Samantala ay inisip ng Water Saint na minamaliit niya ang lakas ni Rave kaya nagpasya siyang magtago at iwasan ng tubig na konektado sa ilog. Ngunit aksidente pa rin siyang natagpuan ni Rave at muntik na niya itong inumin nang biglang gumalaw at mabasag ang isang baso. Nagtaka siya dahil hindi niya yun hinawakan at tumakas ang Saint. Naghanap ito ng bagong taguan ngunit muli niyang nakita si Rave na papalapit at nalaman nating naghahanap lang pala siya ng maiinom. Alam niyang maraming tubig sa paligid ngunit sinabing bawal iyon dahil sa anti-demon magic ng Saint. Paulit-ulit siyang lumilitaw sa mga pinagtataguan nito hanggang sa sumuko na ang Saint. Nakilala ng ilang bata si Rave at inalok siya ng isang mansanas ng batang babae ngunit nang kakainin na niya ito ay pinigilan siya ng Water Saint sa pag-aakalang sasaktan niya ang bata. Pinatakbo niya ang mga bata at naghanda siyang lumaban ngunit ipinaliwanag ni Rave na gusto lang niyang magpahinga na ikinagulat niya. Tinanong niya kung hindi ba niya sisirain ng lungsod kapag tinulungan siya kaya dinala niya ito sa hotel. Habang naglalakad ay sinabi ni Rave na hindi siya masama at tinawag siyang Saint ngunit nagpanggap itong ordinaryong babae. Sinabi ni Rave na dapat ibalik ng Water Saint ang barrier para hindi mapasok ng mga halimaw ang lungsod at pumayag siya ngunit agad itinama ang sarili at sinabing ipagdadasal niyang ibalik iyon ng Saint. Iniwan niya si Rave sa hotel at binalaan siyang umalis agad kinabukasan kung ayaw niyang pagsisihan ito. Pinaalalahanan siya ni Rave tungkol sa barrier kaya tumakbo siya palayo at sinabing sasabihin niya sa Saint. Sinalubong siya ni Reiko at sinabing sinunod niya ang utos na manatili sa silid ngunit aminado siyang hindi pa niya naabot ang antas ng pagsunod na sinasabi ng kanyang master. Sa isang iglap, sinabihan niya ang bata na huwag masyadong maging mahigpit sa sarili niya at makipaglaro naman sa mga batang kaedad niya, pero inakala ng bata na sinasabi lang niya iyon dahil nabigo siyang maabot ang ideal na antas ng pagsunod. Kaya ipinaliwanag niya na gusto lang talaga niyang makipaglaro siya sa mababait na bata, pero sa isip ng bata, masama ang mga iyon dahil sinasamba raw nila ang isang demonyo at sinasabi pa na ang Water Saint ay isang demonyong kayang kontrolin ang tubig. Pinaalalahanan naman niya ang bata na siya mismo ay sumasamba rin sa isang masamang dragon na tulad niya, kaya hindi niya dapat laging tingnan ang negatibong side ng mga bagay. Habang nangyayari ito, isang silver dragon ang nagmamasid kay Cell Ian mula sa himpapawid at napansin niyang mahina ang barrier ng bayan. Isang demonyong nagngangalang Zo ang nagsabing baka may nangyari na sa Saint o baka sinusubukan silang painin sa isang bitag. Nagpa siya ang dragon na salakayin ng lungsod kinabukasan ng umaga at nagtaka si Zo kung bakit hindi pa ngayon, kaya ipinaliwanag ng dragon na siya ang kanang kamay ng Demon King at dapat niyang harapin ang kalaban ng harapan imbes na umatake sa dilim. Kinabukasan, ginaisang sila ng Saint pero agad siyang binagsak ni Reiko sa lupa dahil ginambala niya ang tulog ng kanyang master, ngunit pinagalitan siya nito at inutusang mag-sorry. Nagtataka si Reiko kung bakit naroon ang Saint kaya sinabi nitong nagdala lang siya ng almusal bago sila umalis. Tinawag siya ni Rave na Holy Saint at sinabing hindi niya kailangang paalisin sila pero nagkunwari itong isa lang siyang ordinaryong empleyado. Hindi naniwala si Rave dahil nang matalsikan siya ng tubig sa pag-atake ni Reiko ay lumiit ang katawan nito. Sinuri nila ang almusal at napagtanto nilang basura lang iyon kaya nagalit si Reiko at muli siyang ibinagsak sa lupa. Naging tubig ang Saint at tumakas. Hindi natuwa si Rave sa pagiging agresibo ni Reiko kaya pinagsabihan niya itong huwag gamitin ang kapangyarihan ng walang permiso maliban na lang kung self-defense. Humingi ng tawad si Reiko at ikinatuwa ni Rave na marunong siyang mag-reflect sa sarili. Pinapante niya si Reiko para makipaglaro sa mga bata habang hahanapin naman niya ang Saint para magpaliwanag, pero aksidente siyang naapakan sa tubig at hinayla paloob ng Saint. Napansin ni Reiko na biglang nawala ang aura ng kanyang master pero sinabi niya sa sarili na kailangan pa rin niyang tapusin ang misyon. Nakita niya ang mga bata at tinanong siya tungkol kay Rave na tinatawag nilang cute dragon, pero inakala ni Reiko na ibang dragon ang tinutukoy nila kaya sabay-sabay silang naghanap.
Samantala, nakakulong si Rave sa ilalim ng tubig at sinabi ng Saint na poprotektahan niya ang Cell Ian kahit malunod pa silang dalawa. Hindi siya makasuko dahil hindi siya makapagsalita sa ilalim ng tubig at taimtim niyang hiniling na sana ay naroon si Reiko. Biglang winasak ng Silver Dragon ang barrier at lumapag sa gitna ng lungsod. Nakita siya ni Reiko at inakala niyang iyon ang cute dragon na tinutukoy ng mga bata kaya inaya niya itong makipaglaro. Sinabi ng dragon na wala siyang oras kaya hinayla siya ni Reiko sa buntot at tinawag na maliit na dragon dahilan para magtaka ang mga tao kung alaga ba niya iyon. Ipinagmalaki ng dragon na isa siyang marangal na nilalang na higit sa mga tao ngunit bilang kasapi ng hukbo ng Demon King ay hindi siya pwedeng tumanggi sa hamon. Sinubukan niyang turuan ng leksyon si Reiko pero hindi siya makapaniwala na kaya siyang buhati ng bata gamit ang isang kamay. Inaya pa siya nitong maglaro ng bola at ibinato siya sa lupa. Napagtanto ni Reiko na hindi pala siya tumatalbog kaya nagalit ang dragon at lumipad para wasakin ang buong lungsod sa isang atake, pero bago pa man siya umatake ay biglang lumutang si Reiko sa likuran niya. Hinayla niya ang buntot nito, inikot-ikot at ibinagsak sa lupa. Isang tipaklong ang dumapo sa dragon at doon lumipat si Zu. Lumaki ito at mabilis na lumipad palayo. Inisip ng dragon na baliw si Reiko pero muli niya itong hinayla sa buntot at paulit-ulit na ibinagsak. Ang mga shockwave ng mga atake niya ay umabot sa Saint kaya nawalan ito ng kontrol kay Rave at sabay silang nahulog patungo sa dagat. Ginamit ni Rave ang kanyang magical claws para lumikha ng malambot na landing. Nainis ang Saint dahil inakala niyang itinatago ni Rave ang tunay nitong kapangyarihan kaya lumikha siya ng napakalaking alon. Naalala ni Rave ang Demon King's army na gumagamit ng apoy at tubig laban sa mga tao at napagtanto niyang demonyo nga talaga siya, pero nagalit ang Saint dahil pakiramdam niya ay parurusahan siya ni Rave kahit ginawa niya ang lahat para protektahan ang lungsod. Inisip niyang hindi niya siya kayang talunin kaya ginamit niya ang buong supply ng tubig ng lungsod para ikulong siya sa isang water prison. Lumitaw ang God of Hunting at sinabi kay Rave na 2 beses na niya itong tinulungan kaya kailangan na niyang lutasin ang sarili niyang problema. Humingi si Rave ng gabay pero bago pa man matapos ang paliwanag ay naputol ang koneksyon. Sinabi ng Saint na sisipsipin niya ang lahat ng magical energy ni Rave ngunit aksidente niyang nawala ang epekto ng rejuvenating spell kaya bumalik ito sa normal na laki. Nabasag ang water prison at sa lakas ng pressure ay sumabog sila paitaas. Inisip ni Zu na bigo ang Silver Dragon pero napagtanto niyang nakapasok siya sa lungsod dahil dito kaya kailangan niyang talunin mismo ang Saint. Umiyak ang Saint sa paniniwalang nabigo siyang protektahan ng bayan at nagmakaawa kay Rave na iligtas ang Cell Ian kapalit ng pagsunod niya sa lahat ng utos at pagbabalik sa Demon Army, ngunit sinabi ni Rave na huwag na niyang pahirapan ang sarili dahil buong lakas niya itong ipinagtanggol kaya karapat-dapat siyang tawaging Saint. Naluha siya at tinanong kung totoo bang naniniwala siya sa kanya at sinagot ni Rave na oo. Idinagdag pa niyang hindi siya masamang dragon kundi isang higanteng butiking kumakain ng halaman. Bago siya umalis ay sinabi niyang huwag siyang tawaging butiki sa harap ni Reiko. Walang sagot ang Saint kaya napansin ni Rave ang tipaklong sa ulo nito at inalok na alisin, ngunit bigla niyang naalala na hindi iyon dapat naroon dahil may barrier ang lungsod laban sa mababang uri ng halimaw. Inutusan ni Zu ang Saint na ipakita ang tunay niyang anyo at bumalik ang alaala ng kanyang nakaraan. Nag-transform siya bilang isang demonyo at nagbanta na lulunurin ang buong bayan. Nagtataka si Rave kung ano ang nangyari at pinakiusapan siyang tumigil, ngunit determinado siyang wasakin ang lungsod para patunayan ang kanyang lakas. Nakita siya ng lahat ngunit imbes na matakot ay natuwa sila sa matabang lupa at naglaro pa rito. Nagalit ang Saint at naghanda ng napakalaking bola ng putik para wasakin ang lahat pero tinawag ni Rave si Reiko at sinipa nito ang putik na parang wala lang. Labis na nagulat ang Saint. Tinanong ni Rave si Reiko kung ano ang ginawa niya habang wala siya at sinabi nitong nakipaglaro siya sa mga bata at sa isang friendly dragon at muntik na niyang tanggalin ang ulo nito bago siya ipatawag. Tuluyang bumigay ang Saint at umiyak kaya tinanong siya ni Rave kung ano ang bumabagabag sa kanya. Ibinahagi niya ang kanyang kwento kung saan sumapi siya sa Demon King's army bilang isang demonyong may kontrol sa tubig at lupa ngunit hindi siya sineseryoso ng iba kaya pakiramdam niya ay mahina siya. Sa disyerto ay muntik na niyang patayin ang mga manlalakbay para igalang siya pero nang bigyan niya sila ng tubig ay nagdiwang sila. Nang bigyan niya sila ng putik ay natuwa sila dahil maaari na silang magtanim. Itinuring nila siyang Saint na nagbibigay ng pag-asa at doon itinayo ang Cell Ian at sinamba siya. Bumalik sa kasalukuyan habang umiiyak siya at dumating ang isang batang babae na nagulat sa laki ni Rave. Inaliw niya ang Saint at sinabing sumama siya sa kasiyahan dahil ang kanilang Diyosa ang nagbigay ng masaganang lupa.
Sinabi ng Saint na wala siyang silbi at sumang-ayon pa si Reiko na ibigay na lang ang lungsod sa kanyang master, ngunit ipinaliwanag ni Rave na hindi mahalaga kung ano siya noon at tinanong kung ano ang pipiliin niya ngayon, ang maging Water Demon na si Siri sa bayan o ang Water Saint na magpoprotekta rito. Marahang hinaplos ni Rave ang kanyang buhok kaya nagselo si Reiko. Sinubukan ni Zu na sakupin si Rave pero nabigo at inakala ni Rave na guni-guni lang iyon dahil sa stress. Sinabi ni Reiko na ngayon niya lang naintindihan kung bakit gusto niyang makisalamuha siya sa mga bata, pero inisip niyang hopeless ang mga tao dahil sumusunod sila sa isang incompetent na saint at mas mabuting umalis na lang sila. Sumang-ayon si Rave at iminungkahing palihim na umalis, ngunit bago sila makalayo ay pinigilan sila ng saint at nakiusap na manatili dahil sabik ang mga bata na makita silang mag-perform sa festival. Sa lugar na ito nagsisimula ang totoong gulo, kaya pumayag siyang manatili at sinabi kay Reiko na may hindi pa siya tapos na dapat ayusin dito. Hirap na hirap si Zo hanapin ang tunay na kadiliman sa loob ni Rave at napagtanto niyang si Rave ang pinakamalakas na dragon na sadyang itinago ang kanyang pag-iral sa lahat. Samantala, may isang binata mula sa Adventurers Guild na nagtatanong sa isang matanda kung may napansin ba itong kakaiba, pero sabi ng matanda wala naman. Nang tanungin ng binata ang kalsadang inaayos at kung may sumabog ba roon, sinabi ng matanda na isang babae at isang dragon lang ang naglaro at aksidenteng nakasira ng ilang gusali. Nabigla ang binata at agad nagtanong tungkol sa dragon, kaya itinuro ng matanda ang isang pilak na dragon na tila wala na sa sarili, dahil hindi nito alam kung cute ba siyang dragon o general ng hukbo ng Demon King. Sabi pa ng matanda naghahanda lang daw ito para sa isang dula, pero ramdam ng binata na may mali kaya nagpasya siyang i-report ito sa guild. Samantala sa Padona, patuloy ang pagsasanay ni Otto sa ilalim ng paggabay ni Aileen, ngunit nang mabalitaan nila ang tungkol sa dragon sa Cell Ian, nag-alala si Aileen na baka nabunyag na ang tunay na pagkakakilanlan ni Rave at nagpasya siyang personal na silipin. Gusto sanang sumama ni Otto pero tinanggihan siya ni Aileen dahil hindi pa raw siya handang humarap kay Rave. Sa gitna ng festival, nagutom si Reiko kaya pinayagan siya ni Rave na bumili ng kahit ano. Napansin niya ang mga tupa na masayang kumakain ng sariwang damo kaya tumakbo siya para sumama, pero naubos na pala ang damo. May isang batang babae ang nakakita sa kanya at pinakain siya ng damo, ngunit nakita siya ni Reiko kaya nagkunwari siyang tupa at gumagawa ng tunog ng tupa. Gumana naman at inisip ni Reiko na nag-hallucinate lang siya, pero habang abala siyang magkunwari, ninakaw ng totoong mga tupa ang kanyang damo kaya nagsimula siyang magalit. Sinubukan ni Zu palalimin ang galit niya sa pamamagitan ng pagpapaalala ng kanyang pinakamadilim na alaala. Naalala niya ang panahong kinain niya lahat ng prutas sa isang puno at wala nang natira para sa iba. Nilamon siya ng kadiliman at sinimulan niyang labanan ng mga tupa, pero natalo rin siya na ikinadismaya ni Zu. Napansin ng batang babae na hindi siya makakain ng damo kaya iminungkahi niyang yayain ang pilak na dragon na kumain kasama nila sa damuhan. Dinala niya si Rave sa pilak na dragon na baliw pa rin at sinabi niyang ito ang dragon na kalaro ni Reiko. Nagulat si Rave dahil hindi niya inakalang may totoong dragon doon kaya pinauwi muna niya ang bata para makipag-usap sa kanyang kaibigan. Pagkaalis ng bata, humingi siya ng paumanhin sa dragon dahil sa gulong dulot ng kanyang disipulo pero bigla siyang nilero ng dragon at doon niya napagtantong nagdulot pala si Reiko ng matinding emotional damage dito. Lumipat si Zu sa loob ng pilak na dragon at nagtataka kung paano niya hinayaang sirain ng isang tao ang kanyang isipan. Kinontrol ni Zu ang panloob na kadiliman ng dragon at inatake nito si Rave na agad napansin ang pagbabago at ang matinding pagnanais nitong patayin siya. Sa sandaling tatamaan na siya ng isang napakalakas na atake, tinawag niya si Reiko at agad itong sumugod at pinatumba ang dragon sa isang sipa lang. Humingi pa siya ng tawad dahil 3 segundo raw siyang nahuli. Doon napagtanto ni Zu na siya ang pinakamalakas na tao sa lungsod at pinagsisihan niyang hindi siya ang sinapian nito imbes na ang santo, pero dahil masyado na mabilis ang atake, hindi siya nakalipat. Desperadong sinubukan ni Zu na atakihin siya pero walang tumama, at sinubukan ng pilak na dragon na bumawi ng kontrol habang sinasabing hindi nito kayang talunin si Reiko. Hiniling ni Rave kay Reiko na magpigil para hindi masira ang buong lungsod, pero sinamantala ito ni Zu at lumipat sa kanya. Subalit sobrang tindi ng kadiliman sa puso ni Reiko kaya nilamon nito si Zu mismo. Nagtaka siya kung bakit sinusunod pa rin niya si Rave kahit ganoon kalakas siya. Biglang siyang inatake ng bangungot tungkol sa kanyang ama at tuluyang nawala ng kontrol, winasak ang paligid at muntik ng tamaan ang kanyang guro. Dumating si Aileen at napantantong nagkatotoo ang pinakakinatatakutan niya dahil tuluyan ng naging ganap na demonyo si Reiko. Ipinaliwanag niyang may demonic power si Reiko noon pa ngunit pinigil ito ng kanyang mabuting puso at matibay na kalooban, at may taong Some-Ire sa selyong iyon kaya nanaig ang kapangyarihan at naging halimaw siyang umaasa lang sa instinct.
Sinabi ni Reiko na papatayin niya ang santo dahil sa paglapastangan sa kanyang guro, at sinabi ni Aileen na totoo pala ang mga chismis tungkol sa santo dahil sinadya raw nitong galitin si Reiko para ialay ang sarili at iligtas ang lungsod. Natakot si Aileen at nakiusap ng tulong. Tiniyak ni Rave na ililigtas sila ni Aileen, pero ikinagulat ng lahat nang tumakbo ito palayo at sabihing wala siyang laban kay Reiko. Sinabi niyang iyon mismo ang gusto ni Rave at pumayag siya na hindi na siya kailangan ni Reiko, ngunit bigla siyang huminto dahil ayaw niya itong iwan. Habang bumubuo si Reiko ng napakalaking bola ng enerhiya, sinigawan ng santo si Rave na tumakbo, pero naalala niya ang lahat ng oras na magkasama sila at pinili niyang iligtas si Reiko. Lumapit siya habang iniisip na lagi niyang pinoprotektahan ang sarili noon, pero ngayon gusto niyang magbago. Tinamaan siya ng atake at inakala niyang katapusan na niya kaya humingi siya ng tawad sa hindi niya pagliligtas kay Reiko. Nagising siya dahil kay Aileen at agad nagtanong tungkol kay Reiko. Sinabi nitong hindi pa ito nagigising at lalong lumalakas ang killing intent nito. Tinanong ni Rave kung may magagawa pa sila bukod sa pagtakas at inilahad ni Aileen ang isang plano. Ginamit niya si Rave bilang panangga sa mga atake ni Reiko at ipinaliwanag na hindi siya tinatablan dahil kahit nagbago na si Reiko, kinikilala pa rin nito si Rave bilang Evil Dragon. Sinabi ni Rave na hindi nito lulutasin ang problema dahil wala pa ring malay si Reiko, pero may bagong ideya si Aileen at sinabi niyang kung maabot ni Rave ang puso ni Reiko, maaari niya itong gisingin. Kahit teorya lang yun ay binuhat siya ni Aileen at inihagis patungo kay Reiko na agad nagpaputok ng napakalakas na energy blast. Hindi man siya nasaktan ay tinangay pa rin siya dahil napakaliit niya. Patuloy ang pagbabagong anyo ni Reiko tungo sa dragon at ipinaliwanag ni Aileen na kapag tuluyan itong nakumpleto, hindi na nila siya male iligtas. Naisip ni Rave na male iligtas niya siya kung babalik siya sa tunay niyang laki. Sinabi ni Aileen na posible yon pero mahirap siyang makalapit dahil hindi siya makakalipad. Kaya sinabi ni Rave na may plano siya at hilinging patagilan muna ni Aileen si Reiko, pero binalaan siya nitong gamitin ang kabayo at tumakas kapag pumalpak ang plano. Inutusan ni Rave ang santo na kunin ang rejuvenating potion mula sa kanya habang nilalabanan ni Aileen si Reiko, at nang makabalik sa dati niyang anyo, napansin ni Rave ang mga pakpak ng pilak na dragon at naisip na perpekto yon. Humingi siya ng tulong sa santo at inihagis siya patungo kay Reiko, binasag ang magic barrier at ginamit ang kanyang mga kuko para ibalik siya sa ulirat. Naalala ni Reiko ang panahong inakusahan silang mag-ama ng mga halimaw na nagpapanggap lang na tao. Sinabi ng kanyang ama na inosente siya at habang tinatali ang kanyang buhok, ipinaliwanag nitong puno ng hindi pagkakaunawaan ang mundo pero darating ang taong magiging mabait sa kanya. Namatay ang ama sa kanyang mga bisig at nagising si Reiko na may luha sa mata nang mapansin niyang tinalian ni Rave ang kanyang buhok tulad ng ginawa ng kanyang ama na nagpasaya sa kanya. Sinabi ni Rave na marami siyang nasirang bagay kaya kailangan niyang humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ng santo na hindi naman nasira ang sentro ng lungsod at tuloy pa rin ang festival. Napagtanto ni Rave na hindi basta sumusuko ang mga tao, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng 5,000 taon sa kabundukan. Sinabi niya kay Reiko na mag-enjoy sa festival at sinabi niyang nauunawaan niya ito at idedeklara ang pamumuno ni Rave sa lungsod sa climax ng pagdiriwang. Sa festival, nagselos ang santo dahil si Aileen ang kinikilalang bayani. Tinanong ni Rave si Reiko tungkol sa kanyang hairband at sinabi niyang bigay iyon ng kanyang ama. Handa niya raw itong tanggalin kung ayaw ni Rave pero hinikayat niya itong isuot pa rin dahil nakakatulong iyon sa pagkontrol ng emosyon. Sa isang lihim na lugar, nagdarasal ang tapat na tagasunod ng Evil Dragon sa harap ng estatwa nito nang dumating ang isang lalaking nakamaskara at sinabing ihahatid niya ang mga utos ng Evil Dragon. Samantala, tiningnan ni Reiko ang taas ng bundok at sinabing madali lang sana itong liparin, pero pinili ni Rave ang lagusan. Hinarang sila ng mga gwardya at naningil ng toll. Nagtanong si Rave kung may diskwento para sa bata at matatanda dahil 5,000 taon na raw siya, pero lalo lang lumala nang sabihing 1,000,000 barya ang bayad para sa nagsasalitang hayop. Sinabi ni Rave na ngayon lang niya naramdamang napakahalaga niya, pero nagalit si Reiko at sinabing priceless ang kanyang guro. Ipinaliwanag ng gwardya na ang lagusan ay gawa ng dakilang salamangkero na si Pleius at doon din nagmula ang pondo ng kabisera ng Asgard Kingdom. Wala silang pambayad kaya nagmungkahi si Rave na dumaan na lang sa iba, pero ikinagulat ng lahat ng pasabugi ni Reiko ang bundok at gumawa ng daan. Sa kabilang panig, sinalubong sila ni General Edward at ng kanyang mga sundalo at inakalang isa siyang salamangkera. Susubukan sana niyang itama pero pinigilan siya ni Rave at sinabi ni Edward na ang ginawa niya ay kasing antas ng kay Pleius kaya inimbitahan sila sa palasyo. Pagdating doon, sinabi ni Edward na handa na ang pagkain pero hindi raw sila kakain ng sabay, kaya sinabi ni Reiko na gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang guro, ngunit pinayuhan siya ni Rave na magpahinga at maligo dahil siguradong pagod siya.
Akala niya may iba siyang ibig sabihin at inisip niyang nangangamoy na siya, kaya dali-dali siyang tumakbo para maligo. Samantala, sinabi ni Edward na ipadala na niya ang gamot ni Rave sa kanyang silid, kaya nagmadali itong uminom ng rejuvenating potion para hindi siya bumalik sa dati niyang laki, pero bigla siyang inambush ng mga sundalo at sinabi ni Edward na siguradong pagod na siya sa paggamit ng napakataas na antas ng magic kaya kailangan niyang inumin ang potion para makabawi. Ang hindi niya alam ay palihim pala itong pinalitan. Paglingon ni Edward, laking gulat nila nang makita si Rave sa tunay niyang anyo at agad itong tumakas. Hinabol siya ng mga sundalo hanggang sa maabutin niya ang isang dead end at hindi niya kayang akyatin ang pader, pero biglang dumating si Reiko at ibinato siya palabas ng pader. Nagtaka si Rave kung naroon ba siya mula pa kanina at tinanong kung bakit hindi siya tinulungan agad. Ipinaliwanag ni Reiko na ayaw niyang sirain ang plano niya at inakala niyang sinasadya niyang dalhin ang mga sundalo sa bitag para atakihin mula sa mataas na lugar. Biglang silang napatigil ng isang dragon ang umatake sa kabilang panig ng kabisera na ikinagulat ni Edward. Inisip niyang iyon ang tunay na anyo ni Rave at inakala niyang naloko sila, kaya inutusan niyang bumalik ang kanyang mga tauhan sa palasyo. Patuloy ang pananalasa ng dragon at kinabahan si Rave na baka siya ang sisihin ng lahat, pero inakala ni Reiko na parte iyon ng plano niya at gumagamit lang siya ng doppelganger bilang distraction. Panyanan ng mga sundalo ang dragon pero tumagos lang ang mga palaso at gumanti ito sa pamamagitan ng pagsunog sa malaking bahagi ng lungsod. Napagtanto ni na Rave at Reiko na may nagpapanggap sa kanya, kaya nagalit si Reiko at sinabing siya na ang bahala. Lumipad siya papunta sa dragon pero bigla itong naglaho, kaya inisip niyang tumakas ito dahil natakot sa kanyang master. Isang sundalo ang nagbalita kay Edward na nawawala ang kanyang kamahalin, kaya inisip niyang distraction lang ang pag-atake ng dragon para dukutin ang hari at inutusan niyang halughugin ang buong lugar. Pinanood ni Rave ang lahat at naisip niyang napakarami niyang idinulot na problema kay Edward. Sinangayunan nito ng isang babaeng nasa tabi niya na nagsabing siya rin ay naging pabigat at nagpakilala bilang Haring Vanessa. Sinubukan ni Rave na ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa pag-atake at humingi ng tulong para linisin ang kanyang pangalan, pero sinabi ni Vanessa na ayaw na niyang bumalik sa palasyo. Naisip ni Reiko kung papatayin na lang niya si Vanessa para maaga ng kanyang master ang kaharian, pero pinigilan siya ni Rave at sinabing biro lang iyon, ngunit hindi natakot si Vanessa at hinamon pa si Reiko na patayin siya, kaya napagtanto ni Rave na baliw din pala ito. Sinabi ni Vanessa na magiging maayos ang kaharian kahit wala siya at umaasang may mas karapat-dapat na papalit at inamin niyang nagsimula ang lahat dahil nabigo siyang hulihin ang Black Blood. Ipinaliwanag niya na ang Black Blood ay isang lihim na evil organization na matagal nang umaatake sa kaharian simula nang maupo siya sa trono. Walang nakakaalam kung sino sila at nang marinig ni Reiko na sila ang may gawa ng Purple Dragon, agad siyang nagalit at ginamit ang kapangyarihan para hanapin sila. Binalaan siya ni Vanessa na mahirap iyon dahil ilang taon na siyang naghahanap ng walang resulta, pero ikinagulat nila nang agad makita ni Reiko ang underground hideout nila. Hinati niya ang lupa at nahulog silang lahat pababa. Nasaktan si Rave sa pagkahulog pero inakala ni Reiko na sobrang lakas ng kanyang master kaya hindi niya kailangan ng pakpak. Nagpakilala si Vanessa bilang hari ng Asgard at inutusan ng mga miyembro ng Black Blood na sumuko, pero bigla silang lumuhod na inakala niyang para sa kanya, ngunit si Rave pala ang kinikilala nilang Supreme Evil Dragon. Nalungkot si Vanessa nang marealize niyang wala siyang respeto mula sa kanila at nagpakilala si Reiko bilang chief disciple ni Rave at sinabing hindi sila karapat-dapat na makipag-usap diretso sa kanya. Humingi ng paumanhin ng kanilang leader at hindi alam ni Rave ang sasabihin kaya inutusan niya si Reiko na magtanong. Tinanong niya kung handa ba silang ialay ang buhay nila para sa kanya at agad silang sumang-ayon. Sinabi pa niyang tama ang pangalan nilang Black Blood dahil ang dugong ibubuhos nila ay magpapaitim sa lupa at doon napagtanto ni Rave na kasing baliw din sila ni Reiko. Inamin nilang gumamit sila ng magic stones para tawagin ang Evil Dragon kaya lalo siyang nagalit pero sinabi nilang sumusunod lang sila sa utos. Samantala, iniulat ng mga sundalo kay Edward na hindi nila makita ang hari pero may nakuha silang ilang magic crystals nang biglang marinig ang tawa ng isang babae na nagsabing hindi na kailanman babalik ang kanyang walang silbing ate. Ibinunyag ng leader ng Black Blood na ang utos ay galing sa isang disipulo ng Evil Dragon na nagpagawa ng magic formation sa kabisera, kaya inisip ni Rave kung si Reiko iyon, pero itinanggi niya at sinabing isa lang ang disipulo niya na ikinatuwa ni Reiko. Inilarawan nila ang impostor bilang mas matangkad at nakasuot ng itim na balabal na may hood. Humingi sila ng paumanhin at nag-alok na ialay ang buhay nila, pero sinabi ni Reiko na dudungisan lang ng kaluluwa nila ang panlasa ng kanyang master. Inutusan sila ni Rave na huwag manakit ng tao at linisin ang mga natitirang magic formation.
Pumayag sila pero humiling ng souvenir tulad ng kanyang kaliskis na ikinagalit ni Reiko, ngunit ipinaliwanag ng leader na hindi nila siya nakikita araw-araw kaya inalok ni Reiko ang kanyang balabal na nababad sa kapangyarihan ng kanyang master. Labis silang natuwa at nagdaos pa ng seremonya para rito na ikinatoka ni Rave. Samantala, sinabi ni Edward sa prinsesa na hindi nila alam kung buhay pa ang hari at hindi mabubuhay ang kaharian ng walang pinuno, kaya dapat mag-ingat siya sa kanyang mga salita. Pag-alis ng Black Blood, nakita ni Rave si Vanessa na naghuhukay at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi nitong naghuhukay siya ng sariling libingan dahil wala namang may pakialam sa kanya at hindi makapaniwala si Rave sa kabaliwan niya. Sinabi niyang nalantad na ang katotohanan kaya dapat tulungan siya ni Vanessa pero wala siyang interes at hiniling na patayin na lang siya dahil nabigo siyang hanapin ng Black Blood. Pinaalala ni Rave na nahanap na nila ang mga ito pero sinabi niyang hindi pa rin nahuhuli ang impostor na disipulo, kaya nangako si Rave na hahanapin niya iyon. Sinabi ni Reiko na tutuperin niya ang hiling ni Vanessa pero nagpanik ito at sinabing nagpapanggap lang siyang patay. Naniniwala siyang isa siyang kapalpakan bilang pinuno at umaasang may mas mahusay na papalit kapag nawala siya. Nagtaka si Rave kung bakit hindi na lang siya magtalaga ng kapalit, kaya ipinaliwanag ni Vanessa na ang korona ay simbolo ng pagiging hari ng Asgard at hindi ito matatanggal hanggat hindi namamatay ang kasalukuyang pinuno. Sinubukan na niya ang lahat ng paraan pero bigo lahat at hiniling niyang kunin muna ni Rave ang kanyang kaluluwa para maalis ang korona. Tumutol si Reiko kaya naghanap si Rave ng ibang paraan, ngunit ipinaliwanag ni Vanessa na pag-aari iyon ng dakilang salamangkero na si Pleius at naglalaman ng napakalakas na magic, kaya imposibleng tanggalin. At nalungkot siyang hindi man lang makapagpalit ng hairstyle sa loob ng maraming taon. Laking gulat nila nang basta na lang inangat ni Reiko ang korona. Labis ang tuwa ni Vanessa at nagpasya siyang gawing bagong pinuno ang kanyang nakababatang kapatid na si Rosetta, ngunit pinaalala ni Rave na huwag ulitin ang parehong pagkakamali dahil baka ayaw din ng kapatid niya, kaya pumayag siyang tanungin muna ito. Lumabas sila sa base sa pamamagitan ng maliit na lagusan sa likod ng palasyo, pero bigla nilang narinig ang mga sigawan habang si Rosetta ay nagkakalat ng kaguluhan sa kabisera at idineklara ang sarili bilang bagong pinuno. Akala ni Vanessa tapos na ang gulo pero dito pa lang talaga nagsisimula ang mas mabigat na problema. Sinabi niyang matapang ang kapatid niyang si Rosetta kaya wala raw dapat ipag-alala, pero nagduda si Rave kung karapat-dapat ba itong mamuno. Gihit ni Vanessa, isinilang si Rosetta na may napakalakas na kapangyarihan kaya siya ang nararapat sa trono, at tinawag niya ang pangalan nito para mapansin. Sinubukan ni Rave na magtago dahil sobrang laki niya para manatiling lihim, pero nakita niya ang rejuvenating potion kaya agad niya itong ininom, at nang dumating si Rosetta ay hindi na niya siya nakita. Ipinakita ni Vanessa ang korona kay Rosetta na ikinagulat nito, sa kanya ipinatong ang korona sa ulo ng kapatid at idineklara itong bagong pinuno ng Asgard, ngunit biglang tumawa si Rosetta at naglabas ng isang magic crystal habang sinasabing na sayang lang ang korona kay Vanessa at siya ang gagamit ng tunay nitong kapangyarihan. Nagliwanag ang korona at biglang naglaho si Rosetta, iniwan ng lahat na tuliro. Dumating si Edward kasama ang mga sundalo at sinubukang protektahan si Vanessa mula sa Evil Dragon, ngunit sinabi niyang kaibigan nila iyon. At inamin ni Edward na hindi niya agad pinaniwalaan ang balitang dinala siya ng Evil Dragon dahil may kapangyarihan siya ng korona, pero nang malaman niyang ibinigay niya ito kay Rosetta ay naisip niyang magdudulot ito ng malaking gulo. Ipinagtanggol ni Vanessa ang kapatid, ngunit sinabi ni Edward na kung wala siyang hari ay babagsak sa kaguluhan ang kaharian, kaya hiniling niyang pansamantalang bumalik si Vanessa sa trono hanggang sa makabalik si Rosetta, at pumayag siya. Hiniling ni Vanessa kay Rave na tulungan silang palayain ang mga taong ikinulong ng kanyang kapatid, ngunit ipinasa niya ito kay Reiko na masayang tinanggap ang gawain. Nilinis ni Vanessa ang pangalan ni Rave sa harap ng lahat sa pagsasabing hindi siya ang dragon na umatake sa lungsod, at nagbigay iyon ng pag-asa sa mga tao kaya napagtanto ni Rave na pinagkakatiwalaan siya ng mga mamamayan kahit nagdududa siya sa sarili. Nagpasalamat si Rave ngunit pinaalala ni Vanessa na pansamantala lang siyang namumuno kaya huwag siyang tawaging hari. Humingi ng paumanhin si Edward at hiniling kay Rave na buwagin ang Black Blood para mapanatili ang kapayapaan, at pumayag siya. Habang papunta sila sa hideout ng Black Blood, sinubukan ni Reiko na pigilan ang desisyon niya, ngunit bigla nilang nasalubong ang leader na tumatakas mula sa isang masamang babae at humihingi ng tulong, kaya inutusan ni Rave si Reiko na asikasuhin ito nang walang papatayin. Nakita ni Reiko si Rosetta na inaatake ang sarili niyang mga tauhan kaya sinubukan niya itong sipain, ngunit nag-teleport si Rosetta, at naisip ni Reiko na kapangyarihan iyon ng korona. Ibinunyag ni Rosetta na sinusundan niya ang enerhiya ng Evil Dragon at dinala siya roon ng korona, kaya nagtaka si Reiko kung tagasunod din ba siya ng Evil Dragon, at dumating si Rave kaya tinawag siya ni Reiko at nakuha ang atensyon ni Rosetta.
Nagsimulang magchant ang mga miyembro ng Black Blood at sinabihan siyang sumuko dahil wala siyang laban kay Rave, ngunit hindi siya naniwala at inisip na butiki lang siya dahil ang Evil Dragon daw ay dapat nakakatakot. Tinanong niya kung siya nga ba ang Evil Dragon, at bago pa siya makasagot ay tinusok niya ang mga mata nito at niliit ang liit niya at mabagal na reflexes. Hindi na napigilan ni Reiko ang galit at pinakawalan ng isang napakalakas na magic attack, ngunit hinarang ito ng isang misteryosong lalaki na nagtanong kung paanong naglakas loob ang isang butiki na gamitin ang pangalan ng kanyang master, at nagpakilala bilang disipulo ng tunay na Evil Dragon, dahilan para mapagtanto ni Rave na may totoong Evil Dragon nga. Sinabi ng misteryosong lalaki na kailangan ng kanyang master ang tulong ni Rosetta at agad itong pumayag, sinabing hindi niya kailanman pinaniwalaan ang impostor. Sinubukan ni Reiko na umatake pero nilikha ng lalaki ang isang malakas na wind barrier na nagtulak sa kanya palayo. Sinabi niya kay Rosetta na huwag nang mag-alala sa mga mortal dahil kapag dumating ang tunay na Evil Dragon ay wala nang matatakbuhan ang mundo, saka silang umalis. Naiwan si Rave na walang masabi dahil hindi niya inakalang may makakapigil sa atake ni Reiko, at dahil sa takot para sa kaligtasan ng Black Blood ay nagpasya siyang tuluyang buwagin ang grupo. Sinubukan nilang ipaliwanag na hindi sila naniniwala sa huwad na disipulo pero hindi nagbago ang isip ni Rave at inutusan si Reiko na bumalik sa kanyang nayon na nagpaiyak sa kanya. Naisip ni Rave na hindi may tatago ang kasinungalingan magpakailanman at sana ay inamin na niya ang totoo noon pa, ngunit biglang naunawaan ni Reiko ang plano ng kanyang master at sinabi sa lahat na naghahanda ito para sa huling laban sa Demon King upang patunayan ang tunay niyang kapangyarihan sa gawa, hindi sa salita. Nabigla si Rave ngunit naniwala ang kanyang mga tagasunod kaya binuwag nila ang lumang grupo at bumuo ng New Black Blood na may layuning suportahan ang paghahanda ng Evil Dragon. Kahit pilitin silang paalisin ni Rave ay nauwi ito sa pagpapakain nila sa kanya ng prutas na ikinatuwa niya. Nagtaka ang leader kung bakit prutas at gulay lang ang kinakain niya kaya ipinaliwanag ni Reiko na ang pagkain ng laman ng mahihinang nilalang ay dudungis sa kanyang magic. Nagbasa sila ng aklat tungkol sa Evil Dragon kung saan nalaman na noong sinaunang panahon ay may isang mandirigmang umakyat sa bundok upang haminin ang Evil Dragon. Ilang araw silang naglaban at ang tanging sandata na kayang makasakit sa dragon ay ang sinaunang punyal ng angkan, ngunit natalo pa rin ang mandirigma. At dahil sa paghanga ng dragon sa kanyang determinasyon ay nangako itong poprotektahan ang kanyang nayon, at ang mga inapo ng mandirigma ay naging mga high priest ng Evil Dragon. Hindi naniwala si Reiko sa kwento at nag-isip si Rave kung tungkol ba yun sa tunay na Evil Dragon. Naputol ang usapan nang dumating si Edward at magtaka kung bakit hindi pa buwag ang Black Blood. Ipinaliwanag ni Rave na nagbago na ang grupo at kinumpirma ni Edward na wala namang seryosong reklamo maliban sa pagnanakaw ng prutas. Sinabi ni Edward na hinahanap nila si Prinsesa Rosetta dahil hindi pa ito bumabalik sa palasyo at bagamat hindi siya karapat-dapat mamuno, dahil hawak niya ang korona ay hindi may tatago ang kanyang pag-angkin sa trono, kaya humingi siya ng tulong kay Rave para hanapin at tanggalin ang korona. Ngunit tumanggi si Rave dahil baka magalit ang tunay na Evil Dragon at madamay si Reiko. Napilitan si Vanessa na akuin muli ang tungkulin bilang pinuno at inutusan si Edward na gamitin ang pondo ng restorasyon ng palasyo para bumili ng trigo para sa mga tao. Tinitigan niya ang larawan ni Rosetta at nag-alala para sa kaligtasan nito hanggang sa mapansin niya ang isang anino sa labas at makitang si Rosetta iyon, kaya sinundan niya ito hanggang sa sementeryo kung saan sinusubukan itong hukayin ang libingan ng kanilang mga ninuno. Samantala, patuloy ang pagsasanay ni Otto kay Eileen at nawawala na siya ng pasensya kung kailan siya tuturuan ng magic, ngunit sinabi nitong kailangan muna niyang palakasin ang kanyang stamina. Napaisip si Rave kung kailan siya sasanduan ng tunay na Evil Dragon at hanggang kailan niya pa masisiyahan ng tahimik na buhay, nang bigla siyang gulatin ni Reiko sa pagsasabing may paparating, ngunit nina Vanessa at Edward lang pala yun. Ipinaliwanag ni Vanessa na bumalik si Rosetta sa palasyo kagabi at nag-away sila, saka ito nagkulong sa basement at hindi nila mabuksan ang pinto kaya kailangan nila ang tulong ni Rave. Sinabi ni Vanessa na hindi masama ang kanyang kapatid ngunit naligaw lang ng landas dahil sa maling impluensya. Sumama sina Rave at Reiko sa palasyo habang ikinukwento ni Edward ang nangyari. Bumalik ang alaala sa gabing nakita ni Vanessa si Rosetta sa sementeryo at sinubukan niyang unawain ito dahil madalas itong tawaging cursed child, ngunit sinabi ni Rosetta na wala siyang pakialam sa opinyon ng iba at ang tanging layunin niya ay buhayin ang Evil Dragon Lord gamit ang magic ng kanilang mga ninuno. Bumalik sa kasalukuyan at tinanong ni Rave kung bakit siya tinawag na cursed child. Ipinaliwanag ni Edward na matapos itayo ni Pleius ang lagusan ng kaharian ay pinakasalan niya ang isang miyembro ng royal family, ngunit matapos siyang mamatay ay may prophecy tungkol sa isang taong tulad niya na magdadala ng kapahamakan sa Asgard. Kaya nang ipanganak si Rosetta na may pilak na buhok at magic powers ay itinuring siyang malas.
Napansin ni Rave na sa lahat ng portrait ng royal family ay hindi makita ang mukha ni Rosetta kaya naawa siya rito. Pagdating nila sa basement, napansin ni Rave na kalawangin ng kondado at inisip kung maaari itong basagin. Sinubukan ni Edward gamit ang kanyang magical spear pero nabigo, at sinabi ni Vanessa na nilagyan iyon ng protective spell ng pinakamalakas na mage sa kasaysayan kaya kahit si Edward ay walang magawa. Nagtaka si Rave kung paano nakapasok si Rosetta at naisip ni Reiko na ginamit nito ang teleportation ng corona. Sinangayunan nito ni Edward at sinabing minana ni Rosetta ang talento ni Pleios. Iginiit ni Reiko na kung nakita lang ni Rosetta ang tunay na kapangyarihan ng kanyang master ay hindi ito naniwala sa huwad na disipulo at hinikayat si Rave na basagin ang pinto. Tinangka niyang ipasa ang gawain kay Reiko ngunit tumanggi ito dahil mahalagang siya mismo ang gumawa. Sa huli ay ibinigay niya ang lahat ng lakas, inakalang mababasag ang kanyang mga buto, ngunit nabasag niya ang pinto na ikinagulat ng lahat at tuluyang gumulong pababa sa hagdan habang nagtatakang bakit hindi na lang nila binasag ang kondado imbes na gumamit ng magic. Narinig nila ang isang ingay at inakala ni Vanessa na si Rosetta iyon, ngunit pinigilan siya ni Rave dahil delikado. Sumang-ayon si Edward at sinabi niyang si Rave ang dapat mauna dahil iyon na ang pagkakataon niyang ayusin ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng disipulo ng Evil Dragon. Isang maling sigaw lang ang kailangan para magsimula ang gulo, at dito na nagbukas ang tunay na sikreto ng Askar. Bumaba si Rave matapos sabihing sumunod si Reiko kapag narinig siyang sumigaw, pero inakala ni Reiko na iyon na ang senyales kaya agad siyang pumasok. Nagulat si Rave nang makita ang dakilang salamangkero na si Pleios, at nang marinig ang sigaw niya, sinipa agad ni Reiko si Pleios palayo. Dumating din sina Vanessa at Edward, at napaisip si Vanessa kung si Rosetta ba ang may gawa nito, pero pinagsabihan siya ni Pleios na igalang ang nakatatanda dahil ang mga kaibigan niya ang umatake sa dakilang salamangkero. Halata ang hindi siya natuwa sa naging salubong, at nagtaka si Vanessa kung ibinalik ba siya ni Rosetta mula sa kamatayan. Ipinahayag ni Pleios ang pagkadismaya niya kay Vanessa dahil nawala ang korona ng kanilang angkan at naging bastos pa siya sa kanya. Humingi ng tawad si Vanessa pero sinabi niyang kalimutan na iyon dahil hindi naman niya inasahan na hihijitin siya ng kanyang mga inapo. Tinanong ni Rave si Reiko kung tunay nga bang siya ang dakilang salamangkero, at sinabi ni Reiko na nararamdaman na niya ang malakas na mahika nito kaya naniniwala siyang totoo siya. Sinabi ni Vanessa na nag-alala lang siya sa kapatid niya pero inakusahan siya ni Rosetta na pumunta lang siya roon para mang-aral at hindi dahil nagmamalasakit. Sinubukan ni Rave na pakalmayan ang lahat at sabihing hindi pagkakaunawaan lang iyon, pero kinausap siya ni Pleios sa isip at tinanong kung siya ba ang masamang dragon. Sinabi ni Vanessa na kahit si Rave ay makakapagpatunay para sa kanya, pero laking gulat niya nang itanggi ito ni Rave kaya tuluyan siyang nadoroj. Hinayla ni Pleios ang kamalayan ni Rave sa isang walang lamang espasyo para mag-usap sila ng pribado. Alam niya na si Rave ay kabilang sa lahi ng mga butiking bundok na nagiging parang dragon kapag lumaki. Inamin ni Rave na 5,000 taon siyang nanirahan sa isang kuweba, pero nagtaka si Pleios kung paano siya nabuhay gayong mahina ang itsura niya. Kaya ipinaliwanag ni Rave na uminom siya ng pampabatang potion na nagtatago sa tunay niyang laki. Pagkatapos ay tinanong siya ni Pleios tungkol kay Reiko at kung paano ito nagtataglay ng napakalakas na mahika. Sinabi niyang insulto sa lahat ng salamangkero ang pag-iral ni Reiko dahil mas malakas ito kaysa sa kanya kahit siya ang itinuturing na pinakamalakas sa kasaysayan. Balak niyang lumikha at kontrolin ang isang demon dragon na kasing lakas ng tunay na Rave para maibalik ang kanyang kaluwalhatian at ang sa kanyang kaharian, pero tinanong ni Rave kung paano niya kokontrolin iyon kung mas mahina ang mahika niya kaysa kay Reiko. Kaya nagalit si Pleios at biglang tinapos ang usapan at ibinalik si Rave sa kasalukuyan. Hinanap niya si Vanessa at sinabi ni Reiko na umalis ito matapos masaktan ang puso niya. Inanunsyo ni Pleios na siya na ang bahala sa trono at korona at pinaalis sila. Hindi natuwa si Reiko pero pinakalma siya ni Rave at sinabing personal na usapin iyon ng maharlikang pamilya kaya hindi sila dapat makialam. Habang palabas ng lungsod ay iniisip ni Rave si Pleios. Alam niyang mas mahina ito kaysa kay Reiko pero delikado pa rin dahil sa lawak ng kaalaman nito. Nag-alala siya sa posibleng mangyari kapag nakalikha ng Demon Dragon, baka mawalan ito ng kontrol o magamit laban sa ibang kaharian. Naisip din niya kung sangkot ba ang nakakaputong na alagad ng Evil Dragon sa mga plano ni Pleios at hiniling niya sana ay may Diyos na gumabay sa kanya. Nagpa siya si Reiko na humanap ng Diyos at inilubog ang kamay sa ilog kung saan natagpuan nila ang Water Saint. Ipinahayag nito na naging Diyos siya ng tubig at matabang lupa dahil sa paghanga ng kanyang mga tao. Nagtanong si Rave kung posible bang maging Diyos ang isang demonyo at sinabi ng santo na wala pa siyang alam. Tinukso siya nito sa pagtawag na Mr. Lizard pero pinatigil niya ito dahil baka magalit si Reiko. Napagtanto niyang hindi pala galit si Reiko at ipinaliwanag nitong sinusunod lang niya ang utos ni Rave na maging mabait.
Sa kaharian ng Asgard ay ipinaliwanag ni Peleus kay Rosetta na ang karamihan sa mahika ay pinapagana ng emosyon ng mga tao, at kapag lumabis ang pinagsamang damdamin ay nagbabago ang katangian ng mahika. Ang positibong emosyon gaya ng paghanga ay kayang gawing Diyos ang mga demonyo, habang ang negatibong emosyon gaya ng takot ay kabaligtaran ang dulot. Nang marinig ito ay naunawaan ni Rave na balak ni Peleus na lumikha ng Demon Dragon sa pamamagitan ng pagpapakalat ng takot sa kanyang pangalan at tipunin ang enerhiya nito. Ipinaliwanag na mahirap mag-imbak ng ganitong enerhiya kaya umaasa ang mga salamangkero sa Magic Stones. Naalala ni Rave na ginamit iyon ng Black Blood at inutusan niyang tipunin sa isang lugar, kaya pinabilis niya si Reiko na bumalik sa base at tiyaking ligtas ang mga bato. Samantala, sinabi ni Peleus kay Rosetta na kailangan nilang bilisan ng plano at umalis ito para asikasuhin iyon, pero nagsimulang magbaluktot ang mukha ni Peleus. Nagpasalamat si Rave sa santo at nagtanong tungkol sa nakakaputong na alagad ng Evil Dragon pero wala itong alam. Sinabi ni Rave na kailangan nilang balon si Vanessa pero may ibang mungkahi ang santo. Sinabi nitong dahil kumukuha ng lakas si Peleus sa takot sa pangalan ni Rave ay maaari niya itong angkinin. Iminungkahi nitong magpakamasama siya at sirain ang damo dahil sabi ng mga tao sa mga bata na isa iyon sa pinakamalalang kasalanan. Nakita ni Rave na hindi natatakot ang mga tao at pinasalamatan pa siya sa pagputol ng damo. Sinabi niyang hindi niya kayang talunin si Peleus na ikinagulat ng santo dahil ang patay ay hindi na dapat bumabalik, pero ipinaliwanag ni Rave na ipinacheck pa niya kay Reiko ang mahika nito at tugma iyon sa korona. Naniwala ang santo na impostor lang iyon at ipinaliwanag kung paano sila naloko. Samantala, nakarating si Reiko sa base ng Black Blood at napansing nakuha na ni Rosetta ang mga kristal. Sa sementeryo ay nagkita sina Rave at Vanessa at parehong nagulat habang sinimulan ng nakakaputong na figura ang ritual ng pagbuhay ng patay.